Welcome back po sa Agri. Ngayong episode naman po, isang OFW na hindi na aalis ng Pilipinas. Masayang masaya si Sir Jason ngayon dahil isang artist po siya, no? Simula pagkabata, mahilig mag-drawing. Ngayon naman na-convert yung kanyang passion, ang kanyang art through sa pagbobonsai. Ngayon naman ay naging isang negosyo or trabaho na masasabi na niyang uuwi na ba? Uuwi na ba talaga o umuwi na? Umuwi na. Ayan. So, nandito na. Sabi nga ni Gary B, babalik ka rin. Yes. Mas masarap sa Pilipinas, nasa sariling lugar ka. At na ngayon talagang buo ang loob, buo ang dibdib na talagang paninindigan na ang pagbobonsai. Yes. At meron po din silang community na kung kayo ay gustong matuto, mag-aral, meron din silang pwedeng ihandog sa inyo sa iba't ibang lupalop ng Pilipinas. Don't forget to like and subscribe. Hi, I'm Jason Espinar, 42 years old. Isa akong OFW. Naka-4 na bansa na. Unang abroad ko is Riyadh, cashier sa Raji Supermarket. Then, pagbalik ko sa Pilipinas, nag-apply ako sa Qatar Salesman ng Qatar National Import and Export. Then after that, uwi ulit na Pilipinas. Punta naman ako sa Koror, Palau. Inventory clerk naman ako doon. After ng 2 taon, so balik ulit na Pilipinas. Yun yung nag-start na ako mag-bonsai. Paano ba nag-transition yung pagiging OFW mo into becoming an artist sa pagbobonsai? Dito kasi masaya compared to sa trabaho natin, even corporate, may mga boss tayo eh. Mm-hmm. Dito nagagawa natin yung mga gusto natin, malaya. Saka hobby mo to, parang naglalaro ka lang, kumikita ka pa. Local artist lang kami dito sa province. Mas maganda kasi ma-develop na yung gawa namin hanggang maging artist na talaga. Na isa sa buhay namin ba? Sa loobin, damdamin namin sa paggawa ng bonsai. Sabi nga, bonsai stress reliever. Art din ito compared to other art like sculpture and painting. Once you're done na. Tapos na yan. Isasabit mo na lang yan or something o di-display mo na lang siya. Unlike bonsai, buhay ito eh. Kailangan ng TLC, tender loving care, alagaan mo siya. Parang kami alagang hayop, mga pet nyo sa bahay. Parang nagdagdag ka ng anak, kailangan din sila na kailangan mo rin ibigay. Katulad ng tubig, fertilizer, pinapakain mo sila. Ganon din naman sa mga hayop, sa mga aso. Pinipid natin sila, then ginugroom natin sila sa mga salon. Ganun. May mga maintenance. Gagawin natin, magde-demonstrate tayo. Sir, ano itong materialis natin ngayon? So, ito, ang materials natin is from Mindanao. Tawag namin dito is tugas, pero family siya ng mulabi. Ito yung isa sa maganda na material kasi mabilis lumiit yung dahon niya. Mabilis siya mag-proportion, saka mabait siya alaga. Hindi siya ganun kaselan. Unlike ng ibang material, mahirap buhayin. Yung iba, hindi siya masyado nag-grow, saka mabilis. Sa pagpili ng material kasi dapat, piliin mo yung lumiliit yung dahon. Kasi example this one, if mas malaki pa yung dahon niya, dyan sa trunk, hindi siya magmumukhang maliit na puno. Nakita ko may mga alambre na na-train mo na ito. Oh yes po. Mga ilang years na rin ito na-train? Ito, ibabasehan natin yung sanga niya. Lampas na 1 daliri. Mga 3 years, 4 years na siya tinitraining. Depende rin sa progress, fertilizer. Depende rin sa bilis ng pag-aalaga mo. May iba na i-aim nila yung mga gadaliri na sanga sa 1 taon lang. Wow, ang bilis. So, kung mapapansin nyo, meron siyang medium sa ilalim. May mga substansya compost dito para yung nutrients sa paso niya, sa training pot niya, mas madagdagan. Yung iba naman na process namin is nilalekta namin sa lupa para pag lumabas yung ugat, papahabain namin to, mas mabilis namin may aim yung thickness na sanga na kailangan namin. Kasi we doing bonsai, so bonsai is representing ng puno sa wild. So dapat sa rules, traditional, dapat yung main branch niya is mas mataba, yung mga following branches sa taas is mas mapayat na siya. Palit ng palit. Tapos mag-spread out. Yes, hanggang dumating siya sa taas. So, yun po yung ginagawa namin dito. We follow rules, especially yung mga nag-join sa competition. Yan, isa sa sinisilip sa mga judges yan. Ito yung proper maintenance. Kasi buhay siya. Akala ng iba yung bonsai, pag sinabing bonsai, hindi na siya lumalaki. So, hindi po, mali po. Buhay po siya, so yung pagsibol niya is tuloy-tuloy. Masisira yung gawa mo, yung crops mo, pag pinabayaan mo lang siya. Proper maintenance itong ganito. So, maglilinis tayo dito, tatanggalin natin. At mapapansin nyo, mayroon pang ibang malalaking dahon. Compared dun sa iba, talagang maliliit na. So it means may mga habulin pa tayong sanga at minsan may mga sucker na sumisibol eh. So tatanggalin natin siya kasi papatayin niya yung mga ginamit nating sanga. Kasi ang puno, tumataas lang yan eh. Apical dominance, so nandito lahat yung nutrients, tataas at tataas lang to. So kung hahayaan mo lang siya, masisira yung form na ginawa mo. Hihina yung ilalim mo, lower branches mo,
bibigay lahat sa taas, kaya lumalaki yung puno. Pataas ng pataas lang. So, bonsai ginagawa natin, isa sa pag-maintain natin, kontrolin yung paglaki niya. Tatanggalin natin yung iba na hindi natin kailangan kasi may mga sacrificial branches na tayong ginamit. So, yung 2 years ko na nag-start ako, 2015, medyo mali-mali pa kasi wala kami proper training. So, hindi pa namin alam talaga yung guideline kung paano bumuo yung bonsai. That time, wala pa mga club kasi bihira po yung mga nahihilig sa gantong hobby. At kakaunti pa talaga, ilan lang yung mga nagkakaroon ng interest. So, na-establish yung club namin 2017 pa. Hindi na natin ito gagamitin. So, lilinisin na natin siya. Mapapansin nyo yung sanga, nasunod lahat yung rules niya, mataba, mapayat, hanggang sa taas. Palit ng palit. Katulad nito, di mo na ito kailangan, so tatanggalin na natin siya. Lilinisin natin. Yung go-over shot para maano mo yung form niya. Hindi basta mapuputol. Meron din tayong ano yan. Katulad nito, papansin nyo, nagkakat kami. Dun sa mga huling dahon. So dito, mapapansin nyo, may sisibol pa rin dyan. So magtutwigs na siya. Dadami na, kakapal na yung mga sanga niya. Kaya tinatawag na nagiging bonsai siya. Kasi napalabas nyo yung mga last generation ng sanga sa maliit na form lang. Na nangyayari lang to sa mga puno sa badyo, matataas na puno na. Katulad nito, 1, 2, 3, nasa third branch and fourth branch na siya. Ipibilangin nyo yung branch generation niya. So mapapansin nyo rin, paliit ng paliit yung sanga. Yung dami ng generation, paliit ng paliit yung dahon. Nag-start lang kami as like 20 member. So 2 years pa ang ginawa namin. Then yun, sa tulong ng BAP, dito kami nag-aaral mag-bonsai online. Then tinulungan kami ng BISAPI. Conduct sila ng seminar dito sa Laguna. Na-develop yung skills namin sa pag-hobby. Hanggang dumami na yung club, yung affiliate club. Dumami na rin yung mga club sa ibang lugar. So kami yung isa sa mga founder na gumawa ng club dito sa Laguna. Yun po yung achievement ng club namin. Sa gatong stage, madali na kasi gupit-gupit ka na lang. Unlike ng mga initial wiring, matagal yun taon. Kaya mahal ang bonsai kasi taon yung binibilang ng artist para makabuo or dumating yung material mo sa final form niya. Kaya medyo mahal. Kailangan din ng TLC. Nadidiligan sila, fertilizer. Inalis natin sila sa wild. Kailangan nila ng ibang nutrients na which is we provide sa mga fertilizer na ginagamit natin. Marami naman na mga organic, vermicast. Pwede nyo ihalo sa medium nyo. Gusto nyo makatipid kayo sa mga fertilizer. And overall, sir, ilan na po ba ang mga clubs na bonsai? For now, maybe 137 club national. Wow, ang dami na pala. Napakalaki. We conduct seminar na sa mga part ng Laguna like Nagcarlan, Calamba, San Pablo. So ito, nag-start na, nag-grow na yung grupo. Medyo naaayos na yung mga bonsai namin. Pumasok na kami sa mga bonsai competition. Pag-unwire mo ng sanga, napuputol siya kasi ang hirap niya i-bend. Unlike nung mga wire na ginagamit namin na aluminum, madali lang siya. Pang bonsai lang talaga yung purpose ng wire na ito. So ito talaga yung ginagamit. Pero dati naman, noong unang panahon, wala. So ito na yung dumating na yung bonsai wire. Mas napadali na yung pagbobonsai. Compare before na nagbabagting-bagting lang sila, naglalagay sila pabigat para position na ginagawa nila. Ngayon, mas napadali na siya gawa ng bonsai wire. Okay. That time, honestly, nagbabayad kami sa mga mall before para lang makapag-conduct ng show or event or exhibit sa mga mall until dumating yung time na yung mall na nagbabayad sa amin para makapag-show kami sa kanila. Ililipat natin siya sa bonsai pot. Another training pot or cement pot. Iba-iba kasi ang paso Pag mga garden bonsai lang, pwede naman yung mga concrete or plastic. Pag mag-join ka sa competition, pumili kayo ng magandang paso. Like mga terracotta from Taiwan or Japan. May mga code ng paso, especially yung mga join sa competition. Sinisilip yan ng mga judges kung tama ba yung pot na ginamit mo dun sa bonsai na ini-entry mo. Marami yan, mga sa online na nagkalat na sila. Sabi nga, good bonsai deserve a good pot. Makikita niyo po minsan may mga showroom sila, mostly every December. Ilang beses ba sa isang taon nagkakaroon ng Sa isang taon, 1, 2 beses nagmo-mall show kami, exhibit, competition. Sa grupo namin sa Laguna, Laguna Bonsai Philippines, nagtuturo kami kung paano mag-bonsai sa mga malalapit lang sa amin. Actually, kada lugar meron. So, ganun din yung mga kalapit namin. Tanawan Club, Batangas City, Cavite, Quezon, Mindanao, Pangasinan, everything.
Tim lang tayo ng mga sobra. Mapapansin nyo, may mga malalaking dahon pa. Tapos yung iba, medyo maliliit na. Yan. Ito yung kailangan natin ma-aim. Isa yung tugas sa mabilis lumiit yung dahon. Proportion. So nagmumukha talaga siyang maliit na puno. Pero pag sasali kayo sa mga exhibit, competition, yung mga malalaking dahon, pwede naman yan. Sa mga gantong material, mas madali. Kaya maganda yung tugas. Ang bilis niya lumiit. Parang munggo. Ganun yung sizes na kaya niyang iliit. Ito bang tugas saan yung materials na bibili? Yun. Meron ba tayo mga supplier niyan? Ang mga tugas, yung gantong species, makikita nyo lang to sa Mindanao. Unlike nung mulabi natin sa Laguna, Quezon, hindi siya lumiliit na katulad nito. Yung variety ng Mindanao, sila yung merong maliliit ang dahon. Ang trabaho ng club namin is maparami yung mga nagbobonsai dito sa Pilipinas. So, nagkakaroon kami ng mga pre-seminar, lecture, online, para makita nila yung mga ginagawa namin. At may mga bonsai club malapit sa lugar nila na maaari nilang mapagtanungan o maturuan sila kung paano ang tamang pagbobonsai. Katulad nito, buo na. Mayroon napapagusto, bumibili sila. Gusto nila yung Zen Garden. Mga damo lang, then bonsai lang yung nasa paligid nila. So ngayon, ito na yung nauuso. Then, regarding naman sa mga seminar, once a week o minsan once a month, nagkakaroon kami ng mga seminar sa Barabarang. Kasi we promote bonsai farming. Dalawang klase kasi ang bonsai. May tinatawag tayong Nayoma at Yamadori. Yamadori, salitang Japan, so ibig sabihin is hand from the wild. Given na yung katawan niya, huhukayin mo na lang, then ipapat mo, then cut yung mga kailangan mo na sanga, then remove yung unnecessary na branch. Then hintay mo na siya sumibol. Unlike Nayoma, mga propagate through cuttings and seedlings. So nag-i-start kami from zero, malilit pa lang sila, hanggang mag-fully grown sila as a bonsai. Hindi ko man sinabi na huwag kayo mag-hunt or mag-hunt kayo kasi sila yung mga nakikita nyo sa online at yun yung mga gusto natin gayahin kaya tayo napasok sa hobby na to. Maghahanap ka talaga ng magagandang material na magagamit mo for this hobby. I suggest na piliin nyo yung hindi masyadong maselan, alagaan. Saka maliliit ang dahon. Sabi na iba, lahat daw pwede bonsai, yes. Pero hindi lahat magandang material. Meron dyan pag malapit na siya mabuo, nagda-dieback o yung iba hindi siya nagbibigay ng sanga. Very challenging talaga yung pagbuo. Sa mga newbie, start na lang muna siguro sila doon sa mga madadali. Like ficus, bougainvillea. Kung ano lang yung meron sa garden nila na mapapag-umpisahan nila. Darating yung time, tataas naman yung standard natin sa pagtingin sa material. So, mararamdaman mo yun at maghahanap ka. Ibang material na mas maganda para sa bonsai. Gusto ko talaga fine arts dati. Art talaga yung gusto ko. Bata pa lang kasi ako, lumalaban na ako ng mga competition ng mga drawing. So medyo hindi kaya, marami kami nag-aaral. So nag-ship ako sa ibang kurso. Kasi medyo pricey din ang materials. Katulad ng pag-wiring, ang wire imported from Taiwan. Hindi siya ginagawa sa Pilipinas. So ito binibili namin. May some seller, they sell 500. Some 480 like that per kilo, like this one. Hindi pa pwede yung ordinaryong alambre pang construction? Matigas po yung GR wire, saka nagkakalawang siya. It will harm our branches sa material. Ginagamit namin sa aluminum wire, is made from Taiwan. At flexible siya, malambot siya gamitin. Kasi pagkadating ng time, mapapansin nyo, bumabao na yung mga wire niya sa sanga, kailangan nyo siyang tanggalin. If GR wire, we experienced before na napakahirap, saka nasisira yung branching. So, nasa ibang bansa ako, pinag-aralan ko talaga. Sabi ko, ayokong tumanda na hindi ko nagawa tong hobby na to. Kasi matagal mabuo ang bonsai. Kung late ka na mag-i-start, mahirap na. Pero hindi mo madarating yung talagang final form ng puno mo kasi nga matagal siya mabuo. Yung mga ibang may pera, bumibili na lang sila. So, instant garden. Yung mga walang time mag-groom Yes. at mag-undergo ng mga talagang tedious process. It takes years po bago magkaroon ng isang magandang paso ng inyong bonsai. Yes. So kung may pera ka, bilhin mo na lang. Opo, yun ang easy way na gawin. Pat na natin siya. So, babawas tayo ng ugat, yung mga lumabas sa ilalim.
Ito. So may mga tools tayo ba dito? So kasama sa training yung may maintenance tayo na kailangan bawasan din yung ugat. Kasama sa sa pagte-training natin, maintenance. So paglilipat mo na siya sa tamang paso, sa pat niya or permanent pat niya, yan, babawasan natin siya ng ugat. Tapos papalitan natin yung medium niya. Reverse ang ginagamit namin pagpapalit ng medium. Wait lang. Yan. Mamaya papakita natin yung medium natin. Dito, ito yung napili kong hobby kasi nga lalagay ko yung art dun sa ginagawa ko. Pangarap ko before ng bata pa. Pag may mga extra time during our off day, nagbabrowse-browse lang ako sa online. Actually, wala pa masyado Sa YouTube, I was start kay Bonsai Iligan. Sabi ko, parang maganda to. So, nakita ko na si Bonsai. Parang nakita ko na gusto ko to. Parang nakita ko yung sarili ko sa kanya. Mga ilang years ka before baka nakapag-decide na uuwi na ako, maganda talaga yung opportunity para sa akin sa pagbobonsai. 2 to 4 years, I decided to stay na sa Philippines Yeah, so 2 to 4 years mo rin habang nasa ibang bansa na pinag-aralan. Yes. Ayan. So mahaba-haba din po ang pamamaraan. Ibig sabihin, if you want to pursue something, kailangan mo talagang laanan ng oras. Yes. So ito yung maganda sa extension pot. Mas lumalakas yung material natin. Sabi ko nga kanina. So konti lang yung nutrients dito. So nag-additional kami ng pot sa ilalim during training niya. So para mapabilis yung pagbubuo ng material. Yun yung nakakatulong para mabilis tumaba yung katawan. Yes. Para mas mabilis siya mag-grow. Mas marami siyang pagkuha ng nutrients. Hindi lang dito sa loob na to. Pag mga training stage pa lang yung bonsai niya. So ito. So root bow na siya. Kailangan natin siyang bawasan. Yeah. So ngayon, available pot natin is ito lang. Bago matapos yung kontrata ko, pinagre-renew pa nila ako. Sabi ko, hindi na. Ito na yung gusto kong gawin. Saka tumatanda na ako at gusto ko rin bigyan ng maraming time yung family ko. So, saka wala. Kahit nasa abroad ako, nagagawa din ako ng bonsai. So meron akong maliit doon. Ito talaga yung gusto kong gawin. So habang nandun ka, may trabaho ka pa rin. Pag uwi mo, weekends, free time, nagbobonsai-bonsai ka na rin. Nagbobonsai-bonsai na rin ako doon. Meron ka bang pictures na? Meron po, nandun ako sa abroad. Nauwi mo sa Pilipinas? Hindi po, may bayad. So maraming kailangan permit to process pa ako may uwi. Sayang. Isang bansa ba yung last? So yung last ko, sa Brunei. Sa Brunei. So naiwan na yung bonsai mo doon? Oo, Naibenta o inirigalo? Nirigalo ko dun sa manager. So pag sumikat si sir na artist sa pagbobonsai, yung manager sa Brunei, talaga napakaswerte dahil mayroon po yung kauna-unahang gawa niya nandun sa kanya. Anong klaseng puno yung ginamit niyo doon? Common lang siya, Picus. 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 Native doon sa kanilang bansa. Native. Masarap sa pakiramdam, nakabalik na ako ng Pilipinas. Nagkaroon ako ng more time sa family ko. Nabibigyan ko ng mas maraming time. Unlike before na nasa ibang bansa ako na minsan ko lang kausap yung anak ko, after work ko, tulog na siya. So dito, pag uwi ko ng Pilipinas, weekdays lang ako nagtatrabaho, iba pa rin yung disiplina ng magulang at tayo nagpalaki sa kanila. So ito lang yung available pot natin. Ang gagawin natin is lilipat na lang natin siya muna dito. So pwedeng magbawas tayo, pwedeng hindi muna kasi mapapansin nyo, may mga dahon siya. If uubusin ko yung ugat niya, hindi tayo nagtanggal ng dahon, malalanta to. So ito yung isang process. Pag nagtagal ka ng ugat, basta nagalaw yung ugat, kailangan mong tanggalin yung dahon, tapos shaded area lang muna siya, wag sa direct sunlight. Kasi malalanta yan, may stress yung material nyo. So sa case na to, hindi ko na siya tatanggalin. So lilipat ko lang siya ng paso para hindi na tayo magbawas ng dahon niya. Kailangan pa ng konti pang training so bago pa siya makarating sa final pot niya. So itong pot na to, temporary pa rin ito? Is temporary pot pa rin siya. May mga hinahabol pa tayong sanga dito. Konti pa yung twigs niya. Hindi pa masyadong buo. Pero marami-rami na rin naman. Dapat ito wala na siyang wiring bago natin ilagay siya sa final pot. Kasi kung sa bonsai, magiging trabaho as a artist, it's better to stay in Philippines na lang. Kasi nga, mas mataas yung bayad compared to sa mga corporate job. Mas maganda dito, sabi ko nga, pinakamaganda na mangyayari sa isang tao na yung hobby mo ay maging trabaho mo. Para ka lang naglalaro. Tapos, mas mataas yung bayad niya. So, for now, okay naman. Nasusustain ko naman yung sahod ko abroad saka yung sinasahod ko dito sa pagiging artist. Yeah.
Okay. Sa pagpili ba ng pot, meron ba rin yung guidelines yan? So ito, Oo. malalim yung pot mo. Anong klaseng pot ito? Actually, ang gantong pot is para sa mga cascade pot. Yung pababa. Ito lang yung available natin sir ngayon. So dito lang muna siya natin gagamitin. So dapat kasi manipis lang yung paso niya, shallow pot lang pag mga buo na. During training, lakihan nyo muna yung mga paso nyo para mas mapabilis nyo yung pagbuo ng bonsai kasi matagal ang growth ng halaman. Ginagawa namin, ini-expand namin yung lagayan niya para mas mapabilis sila mapalaki. During training pa lang siya, bigay nyo na lahat, fertilizer, lahat na. Then pagbuo na siya, yan, paliit na ng paliit yung paso niya. So ikakat natin siya dito, manipis. Sa mga shallow pot na lang siya nakalagay. So mga ilang years pa siya dyan sa pot? Ito sa stage niya, mga 2 taon, 1 taon pa siya. Pwede na siya. Dyan, Yes. bago siya i-final na ilipat. Yes. For me, sa bonsai, mas okay siya kasi nga, mas malaki yung kinikita natin. Nasusustain ko yung sahod ko sa abroad. Nakaka-relax din. Wala ka masyadong isipin. Compare before, kada balik ko ng Pilipinas, hanap ko barkada. Ngayon, hindi na. Pag may extra time ako, sa garden ko na lang or sa client ko, binupuhos yung oras ko. Mas kasi bakit? Gumaganda yung bonsai ko, mas nagmamahal yung value na inaalagaan ko. Na-less din yung time ng paglabas-labas natin kasi nga nakafocus na lang tayo sa hobby. Nakakalibang nga siya, nakaka-addict, pumapasok to sa unconscious mind natin. Kaya napakaganda na pasukin ng hobby na to. Ngayon, ang ginagamit namin pagre-repat kahit sa mga bagong material is river sand. Wala tayong akadama sa Pilipinas, so ito yung alternative na pwede natin magamit. Kasi mas malamig to at nakaka-penetrate yung root niya sa ilalim. Unlike ng mga soil, marami nagtatanong na, Sir, bakit sa river sand sa lupa namin to kinuha? Hindi naman po kasi natin siya sa lupa ilalagay. So sa paso natin siya ilalagay, pag lupa kasi yung ginamit natin, matigas po siya. Lalo na pag summer, yung mga baby rose hindi niya kayang butasin yun. Lalo na pag summer matigas yung lupa. Pag naman tagulan, magkakaroon tayo ng problema pag lupa yung ginamit natin kasi matagal siya matuyo. Tapos nagkaklag yung drainage, so nagkakaroon ng root rot. Mapapansin nyo, yung dahon ng material nyo is hindi na maganda. Naninilaw na siya o nabubulok-bulok na yung sanga. Ibig sabihin, nabubulok na yung ugat niya. So maganda yung river sand, yung flow ng tubig, drainage niya. So ito yung ginagamit natin sa Pilipinas para sa mga bonsai material natin. So, sa bonsai, lahat ng bahay merong halaman. So sa i-upgrade ko lang yung dinidiligan nyo. Kasi sa bonsai, pagdating ng time, tumatanda siya, gumaganda siya, nagmamahal siya. So sa isang paso lang, kahit mas maliit, sa amin may tinatawag kami na competition level o show ready na material. So pag mga ganong age na yung bonsai nyo, may mga 30,000 ka na dyan, 40,000, 50,000. Depende pa rin sa species na ginamit mo. Kaya pa nag-i-start kayo, piliin nyo nga yung maganda, kung ano yung pwede, ano yung mga high-end. Pero pa mag-start lang, so tiyaga lang talaga, matagal mabuo, nalilibang ka na, gumaganda, nagmamahal yung ginagawa mo sa bonsai. We add fertilizer naman para sa mga nutrients na kailangan. Ginagamit nila Osmocot 1414, 2100. Yan yung mga kailangan natin, mga papabulaklak, papabunga, papaganda ng dahon. Marami naman, maraming ano. Pero for us, yun yung basic na ginagamit namin na fertilizer. Actually, madali lang. Sabi ni iba, kailangan daw ng pera. No, hindi. Dati, bonsai is laro ng mayaman, yes. Tama. Pero ngayon, marami simpleng tao na nakakapag-hobby nito. Katulad ng pagsusupply ng material or paggawa ng mga needs. Lahat ng mga kailangan nito, hindi lang actually business yung papasukin mo dito hobby. Tapos, may resources ka ng mga material. Kahit hindi ka magaling sa bonsai, pwede mo siya pagkakitaan. If hindi ka magaling sa bonsai, magaling ka naman gumawa ng paso. Ayun yung mga needs mga kailangan ng isang hobbyist. So, binibili namin material, paso, mga wire, fertilizer. Yan, may mga supplier kami dyan na hindi naman sila actually nagbobonsai. So, sila lang yung nagbibigay ng mga kailangan namin para magawa itong hobby na to. So after nito, lalagyan nyo siya sa shaded area muna. Huwag nyo muna siyang ipapaarawan. Kasi nagbawas tayo ng ugat. Para hindi ma-stress yung material. Kaya yung iba, yun yung mga fault ng iba na bakit daw namamatay yung material nila. Especially newbie. Nagdadaya back after nila repat kasi hindi nila tinanggal yung dahon. Tapos, pero sa akin sa experience na lang din, yun. Bawasan mo lang konti ugat, kahit may dahon siya, wala namang problema doon. Kasi kailangan pa niya ng siguro 1 to 2 years training pa bago pa siya mabuo. So, hindi muna ako nagbawas ng ugat na marami.
Kasi hindi ko rin tinanggal yung dahon niya. Sa mga encourage them nga na pumasok kayo sa hobby na to, maganda kasi nakaka-relax. Maganda rin sa bahay, it will bring good luck din. Malamig sa mata. Lahat naman ng bahay may halaman eh. A-upgrade lang natin yung didiligan nyo. Na pwede nyo siyang ibenta or pwede nyo siyang stress reliever lang. I suggest sa mga OFW, better save money, gumawa kayo ng passive income bago pa kayo bumalik ng Pilipinas. So, mag-business kayo. For me, ito yung nagustuhan ko, bonsai. Maganda siyang passive income. Matagal nga lang, pero mahal siya at hindi siya nalalaos. Matagal ng panahon, wala pa tayo sa mundo, ay may bonsai na. So, still counting, marami pang sumusunod at marami pang dumarating at madami pang nahihilig sa hobby na to. For artist naman, kung gusto nyo, gagaling kayo dito, magiging trabaho nyo to. Depende sa rate ng artist sa national eh. Ako, for me, more than 1,000, 2,000 something per day. So yun yung sinasahod namin dito as a artist pag service namin sa mga client namin. Pag magme-maintain kami ng mga bonsai nila. So ito na po ang isa sa stage, no? Yes. Parang lumalabas, second stage na ito. Yes. Yung first stage is yung ititrain nyo yung mga sanga and after 2 to 3 years yon, ito na yung second na ireripat nyo na siya. Yes, kasi masyadong marami na yung ugat niya. So, kailangan na natin siyang ilipat doon sa mga bago niyang lagayan. Kasi pag madami yung ugat, nawawala na yung mga medium niya sa ilalim. At ito naman, sir, ilang years siya ulit dito mag-stay? So, 1 to 2 years, sir. Another 2 years. Yes. So, parang yung training mo, 2 to 3 years, yung first training ng mga sanga niya para Yes. gumanda at patabain yung pinaka-trunk. Tapos pag ilipat mo dito, bibilang ka na naman ng another 2 years. 1 to 2 years, depende sa progress ng material. Yes, ganun katagal. Kaya mahal yung bonsai. Mahabang process yung ginagawa. Yeah. So, ito po ay isang hobby na pwede kayong bigyan ng mas magandang kita. Kaya lang maghihintay kayo para kayo nagsisavings na lang din. Yes, bonsai isa, masasabi ko na passive income din. But for us as artists, trabaho din to. Yung daily maintain namin sa client. So, yun yung nagiging active income namin. Ayan. So, marami po na mga bumibili ng mga bonsai at napaka-busy nila. Wala po silang time para mag-groom, mag-alaga. Yes. Kaya may mga services din na Yes, binibigay. kaya kailangan nila ng mga services. artists. Yes. Yan, yung mga artist na pumupunta kung saan-saang lugar. Yes. So kung bibili po kayo, eto na po isang material na mas mura, mas maliit. Yes. Pwede nyong i-groom na lang hanggang kumbaga habang nagkakaedad kayo, nagkakaedad din yung inyong nagiging quality kayo pareho ng inyong bonsai. Yes, totoo po. Sabi ko nga, lahat naman tayo magre-retired. Garden na lang yung asikasuhin natin. Yeah. So, ito, I will bring you to another level yung garden. Hindi nyo alam, wala man kayong ipon sa bangko, may ipon kayo sa paso. Yeah. Kasi parang lupa, habang tumatanda yung bonsai nyo, nagmamahal siya. At eventually, pagka talagang naalagaan nyo ng gusto, Yes. may chance na yung isang paso na ito is pang-college na ng inyong bunso or inyong Yes. panganay. Kung Yes, totoo. magsisimula sila ng maaga. Yes. Ayan. Totoo. So, nandyan po sa description po ang ating contact details, ang ating siyempre artist at pwede rin yung kontakin sila para sa mga nakikita nyong nasisipat nyo na sa mga cutaways natin na may pa-smoke effect pa tayo. At kung napusuan nyo na yan, nandyan po ang kanilang telephone number at contact details. Ang pinaka-type ko yung sampalok. Sampalok, Ang yes. sampalok pala ay isa sa mga magandang quality na bonsai at high value na rin. Yes. Lalo na pag fruiting na siya, fruiting stage na siya. Pag nagbubunga na, ibig Yes. sabihin mahal na ang value. So Oo. ganun lang kasimple tumingin ng bonsai. Pag sampalok may bunga, mga Yeah. halagang isang kotse na siguro. Oo. Yes, meron ka ng Hilux. Wow. Hindi ko may uuwi. Masyado mabigat yan eh. So, masasabi ko doon sa mga gustong pumunta o mag-hobby ng ganito, sa katulad ng ginagawa namin, pagbobonsai, alamin nyo yung lugar nyo, may mga club dyan, sigurado. So, with help ng Bonsai Institute of the Philippines, add nyo lang yun sa, sa Facebook, sa page, or Bisapi National. Hanapin nyo lang sila. Makikita nyo doon, for me, Laguna kami nakistay. So, yung mga mahihilig na magbobonsai sa Laguna, message nyo lang kami, tuturuan namin kayo kung paano at anong mga kailangan nyo para makapag-start sa hobby na to.
Ayan, so pumunta lang po kayo sa description. Nandyan po ang kanilang schedule. Hopefully, ipopost na lang nila sa kanilang page. Yes. And who knows, maybe may collaboration ng Agri sa Agri mag-organize po sa club ni Sir Jason na magkaroon tayo ng seminar somewhere dito sa Laguna. Yes. Kung gusto nyo, kung kayo taga Laguna or gusto nyo pumasyal dito sa Laguna at masilip din ang napakagandang bonsai garden ni Sir Tolitz. At pwede na kayong umuwi. Pero syempre, mag-iwan na kayo ng isang pick-up. Last episode po, yun ang napaka-inspiring. Ngayon naman, kung kayo ay talagang napabilib na pwedeng pauwiin ang isang OFW at lalong-lalo na kung ikaw ay isang OFW, shoutout po sa mga taga-Saudi, Dubai, mga kaibigan po natin, mga viewers dyan na palagi pong sumusubaybay. Siyempre, mga friends natin sa Toronto, Canada at sa US na rin. Very overwhelmed po ako sa mga support natin. Agri sa Agri, I'm very happy na meron tayong bagong mentor, kaibigan na willing mag-share ng kaalaman, hindi lang kaalaman, oportunidad na pwede nyo ring pagkakitaan. At syempre, konektado sa inyong lahat ang ating mga hinahandog na gustong magkaroon ng bagong kabuhayan. Hindi lang uuwi, magkakaroon pa kayo ng bagong kaalaman. Yes. At maraming salamat, sir, sa pag-share ng inyong inspiration. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sir Jason, agree ka ba sa Agri? Yes, agree. Approve. Don't forget to like and subscribe.